We're beginning another chapter in the book of 1 Corinthians. So please allow me to read ulit yung ating binasang teksto kanina as this will serve as our sermon text. 1 Corinthians 4 verses 1 to 2, read from the FSV version. Ito po ang sinasabi ng salita ng ating Panginoon. Kaya't dapat kaming ituring ng tao bilang mga tagapaglingkod ni Kristo at mga katiwala ng mga hiwaga ng Diyos. Bukod dito, inaasahan sa mga katiwala na sila'y matagpuang tapat. So ito po ang salita ng ating Panginoon. Nawa po ang bawat isa sa atin ay mapagpala ng mga talatang ito. So please join me in prayer. Hingi muna po tayo ng gabay sa ating Panginoon. So let's pray. Panginoon, nagpapasalamat po kami sa muli mong paghahain sa amin ng mga talatang ito ng iyong mga salita para sa kapakinabangan ng aming espiritu. Kami po ay tulungan mo sa pamamagitan ng pagkilos po ng iyong banal na espiritu na maunawaan ito ng tama. Ito'y aming matanggap sa aming puso at maisabuhay namin ng tama na may layunin na gawin ng bawat isa para sa iyong kaluwalhatian. Tulungan mo po ako na maipahayag, o aming Panginoon, ang mga salitang ito ng may katapatan at iiwas mo po ako sa kahit anong pagkakamali upang tunay na walang bahid at masustansyang pagkain ng iyong salita ang siyang matanggap ng iyong minamahal na kawan. And also, Panginoon, ipaalala mo po sa akin na bagamat ako magpapahayag ng mga salitang ito na ako pa rin ay nangangailangan ng bawat naming mapupulot mula sa mga talata na ito. And Lord, kami po ay humihiling din na sana ilayo mo kami sa kahit anong distractions, lalo na sa aming mga isipan at puso. Help us to focus, Panginoon, sa mga talata na ito. So feed us well, o amin pong Panginoon, sa pamamagitan ng mga salitang ito. Nawa po kumilos ang banal na espiritu at gamitin ang iyong salita upang ipakita sa amin ang dakila mong anak. Sa pamamagitan po ng aming Haring Pastol, ang amin pong Panginoong Hesukristo. Amen and amen. Natapos po tayo nung nakaraang Sunday sa atin pong pag-expound ng 1 Corinthians chapter 3 by God's grace. We are beginning another chapter. We are already in chapter 4. So nung nakaraan, naging konklusyon ni Apostol Pablo sa kanyang mga sinasaway ng mga mananampalataya sa Korinto kung paanong nang dahil sa kanilang ginagawang pagkakabahabahagi, which is one of the primary cause ng pagkakabahabahagi na ito, ay yung kanilang out of place na pag-i-esteem or pag-i-exalt sa mga pinuno na kanilang tinatangkilik, ay ang naging sinabi ni Pablo sa bandang huli ay hindi dapat tayo magmalaki sa tao. We ought not to be boasting in men. Though ang mga tao o mga lingkod ng ating Panginoon ay ginagamit ng ating Panginoon sa iba't ibang klase ng tungkulin. And the context of the text that we had last week ay yung paano natin dapat tingnan o tratuhin ang mga mangangaral o pinuno sa iglesia. But they remain to be means. They are not the source. So therefore, dapat nating silang tingnan at dapat nating tratuhin kung paano sila nilikha at paano sila kinakasangkapan ng Panginoon sa kanyang iglesia. And because of that, hindi dapat talagang magkaroon ng kahit anong klase ng pagkakabahabahagi sa iglesia because of their own bias esteeming of their own leaders in the church, as long as ang mga tao na ito, despite the differences sa kanilang pagiging gifted, kasi bagamat sila ay may gift for the task na pinapagawa sa kanila ng Panginoon, iba't iba yung levels of gifting or intensity ng gifting ng bawat isa. And regardless of how eloquent somebody else more than someone else, ay hindi dapat ito ang maging basihan para kanilang tangkilikin ng husto ang mga pinuno na ito, thus creating division, dahil nakakalimutan din nila in the process na walang ibang dapat maging union sa church maliban sa ating Panginoong Hesukristo. Everyone is Christ's. Kumbaga yun yung tinutumbok ni Apostol Pablo. At lahat ng pangangailangan ng iglesia, kabilang ang mga mangangaral at lahat ng mga pinangyayari niya dito sa probidensya o sa panahon ng probidensya ng Diyos, ay lahat ay inilaan ng Diyos para sa kanila. Whether it's the Apostle Paul, ito man ay si Apostle Peter, o ito man ay si Apollos na ginamit din to minister to the Corinthian people, everyone and everything ay nilaan ng Diyos para sa kapakinabangan ng kanyang iglesia na kanyang itinataguyod, pinapatibay hanggang sila ay
ma-reach yung point na sila ay may full na pagkakaisa sa ating Panginoong Hesukristo. Kaya nga, nang dahil roon ng ating nakaraang mensahe, kahangalan ng anumang pagmamalaki sa isang tao, karunungang totoo ang ipagmalaki si Kristo. Kasi kung hindi natin dapat pinagmamalaki ang tao, if we are not supposed to be boasting in men, it is also implying na yung mga sinabi rin ni Apostol Pablo before that we ought to be boasting in God. If any man boasts, boast in the Lord. Tinalakay niya doon yung dalawang bagay, ang kahangalan ng pagmamalaki sa tao in verses 18 to 21, yung first part ng verse 21 ng ating nakaraang text. At yung verses 21, yung ikalawang bahagi to verse 23 nung ating nakaraang text, pinaliwanag niya doon na ang pangangailangan ng bawat bahagi ni Kristo or the church itself ay pinoprovide mismo ng Diyos. Therefore, God has to be the one exalted, not anyone or not any person except our Lord God. So I'll be picking up from that passage. Babasahin ko yung 1 Corinthians 3:21 to 23 para makuha natin kung ano ang tinutumbok ni Apostol Pablo nung inumpisahan niya itong 1 Corinthians 4:1 to 2. Sabi rito, kaya't hindi dapat ipagmalaki ng sinuman ang mga tao, sapagkat ang lahat ng bagay ay sa inyo, kahit si Pablo o si Apolos o si Pedro, o ang sanlibutan, o ang buhay, o ang kamatayan, o mga bagay na kasalukuyan, o mga bagay sa hinaharap. Lahat ng ito ay sa inyo, at kayo'y kay Kristo, at si Kristo ay sa Diyos. Maganda ring paalala iyon na lahat ng miyembro ng iglesia ng ating Panginoon ay kay Kristo. So we ought not to be dividing, saying, I am Paul's, I am Apollos, and I am Peter's. Everyone is Christ's. At ito yung ini-esteem nilang mga leaders. All of them are provisions of Christ, our Lord, for the unification and edification of the church. Ngayon naman, the Apostle Paul sa ating mga talatang ito, siya ay nagpapatuloy pa rin sa pag-a-address dun sa issue ng pagkakabahabahagi sa iglesia ng Corinto. At kaya niya sinasabi yung mga talata na nasa ating harapan ngayon ay dahil sa patuloy na pag-exalt ng mga Corinthian believers sa kanilang mga leaders na nagkokos ng pagkakabahabahagi. Meron doon sa mga mananampalataya sa Corinto na kung saan ay itinatanggi ang pagiging lehitimo ng pagiging ng ministeryo ng opisina ng pagka-apostol ni Apostol Pablo. Let's be reminded, for those who are saying na sila ay kay Pablo, mayroong mga nagsasabi na sila ay kay Apolos, may mga nagsasabi na sila ay kay Pedro, at yung mga tao na nagsasabing sila ay kay Apolos o sila man ay kay Pedro, ang mga taong ito ay ikinukumpara ang kanilang mga tinatangkilik na mga pinuno sa isa't isa, at ang ginagawa nila on the process ay itinatanggi naman nila o dinidiscount nila or they refuse to acknowledge yung legitimacy ng pagiging nasa opisina ng iba nilang mga pinuno. So there are people who are refusing to acknowledge the ministerial office of the Apostle Paul, yung pagiging apostol ni Apostol Pablo. At hindi lang yon, meron ding nagtatanggi ng pagiging tunay na ministro ni Apollos. Meron ding tumatanggi na ng legitimacy ng pagiging apostol ni Apostol Pedro on the process. So yung gagawin dito ni Apostol Pablo ay kanyang i-address yung issue na ito. Kaya ko binasa yung mga talata natin nung nakaraan, at least yung verses 21 to 23 ng 1 Corinthians 3. Dahil nagsisilbi rin yun na transition and introduction bago niya tumbukin yung mga tinutumbok niya sa ating mga talata na yon. Sabi nga umuli, kaya't hindi dapat ipagmalaki ng sino man ng mga tao sapagkat ang lahat ng bagay ay sa inyo. Then he mentions the leaders that the Corinthian believers are dividing over. Kahit si Pablo o si Apolos o si Pedro, lahat kami ay sa inyo. At upang ma-address ito ni Apostol Pablo, at least dalawang tanong ang kanyang somehow rhetorically sinasagot dito sa mga talatang ito. Una,
Paano ba dapat ituring ng tao, especially ng mga mananampalataya, ang mga lingkod ni Kristo? At ikalawa, paano naman dapat maglingkod ang mga lingkod ni Kristo? And to answer that rhetorical question for the Corinthian believers, we have our text in front of us. So bago natin tuluyan na i-discuss yung ating mga talata ngayon, sumula po rito sa ating teksto, ito po ang ating mensahe. Ipinagkatiwala sa mga lingkod ang mga hiwaga ng Diyos na inaasahang may katapatan na maglilingkod sa Kanya. Ulitin ko po, ipinagkatiwala sa mga lingkod ang mga hiwaga ng Diyos na inaasahang may katapatan na maglingkod sa Kanya. At upang maipaunawa ito sa mga mananampalataya ng Korinto at sa atin din ngayon, sa ating panahon, dalawang bagay ang ating kukunin mula sa ating mga talatang ito. Una, ang lingkod ng Diyos ay itinuturing na pinagkatiwalaan. Ang lingkod ng Diyos ay itinuturing na pinagkatiwalaan. At ikalawa, ang lingkod ng Diyos ay inaasahang may katapatan. Ang lingkod ng Diyos ay inaasahang may katapatan. Talakayin natin yung una. Ang lingkod ng Diyos ay pinagkatiwalaan. Pansinin natin yung unang pangungusap ni Apostol Pablo. Sabi rito, kaya't dapat kaming ituring ng tao bilang mga tagapaglingkod ni Kristo at mga katiwala ng mga hiwaga ng Diyos. Now, ang intention dito ni Pablo ay hindi upang maging self-serving sa kanyang mga binibitawan na panulat na ito sa mga mananampalataya ng Korinto. Although it may sound self-serving dahil ang nagsasalita rito ay walang iba kundi kabilang sa mga nasa opisina ng pagkaapostol na ibinigay ng Panginoong Hesukristo sa iglesia, pero ang kanyang intensyon is in order to rebuke, in order to correct, in order to address further yung nagiging issue ng pagkakabahabahagi ng mga mananampalataya ng Korinto over their leaders. Regardless kung sila ay may pagtangkilik kay Pablo, sa madaling salita, o di kaya naman ay may pagtangkilik kay Apolos, o may paghanga at pagtangkilik kay Pedro, hindi sila dapat pumipili kung sino lamang ang kanilang ituturing na tagapaglingkod ni Kristo. Kasi yun ang nagaganap noong mga panahon na ito. Sa halip ay lahat sila, o kung sino man maging yung mga hindi na pangalanan dito sa mga talataan natin o sa talataan natin anong nakaraan, dapat sila ay ituring na mga tao na tagapaglingkod ni Kristo. At hindi lang yon, sila ay mga tao na kung saan ay binigyan ng kaloob ng Diyos upang sa kanila ipagkatiwala ang mga hiwaga ng Diyos. So all of them are servants or slaves of Christ, regardless of how eloquent they may be over the other, or regardless of how unique they may be over the other pagdating sa kanilang paggawa ng kanilang tungkulin sa iglesia. And all of them have been entrusted. Sa English translation, yung salitang katiwala is yung steward. Some translation would say trustee. Pero ang talagang prinsipyo dito ay sa kanila ipinagkatiwala. It was entrusted to them para kanila naman na ibahagi, kanilang ipangaral, ipahayag para sa ikabubuti at ikatitibay at ipagkakaisa ng bawat miyembro ng iglesia ng ating Panginoong Hesukristo. So pansinin naman natin nung sinabi ni Apostol Pablo na katiwala ang bawat isa ng mga tagapaglingkod ni Kristo, ang mga mensahero ni Kristo, mga pinuno na inilagay ni Kristo at opisina sa iba't ibang iglesia niya dito sa daigdig. Yung sinasabi na hiwaga, kaya ito ay may specific na ginamit na salita ng mga, hindi lang basta ng hiwaga ng Diyos, ngunit ng mga hiwaga ng Diyos. It pertains to the entire counsel of God. Yung kabuuan ng mga kalooban ng Diyos, kabuuan ng kasulatan at salita ng Diyos na sa kanila ay pinagkatiwala upang kanilang ipahayag at ipamuhay ng may katapatan sa mga lokal na iglesia na ipinagkatiwala sa mga pinuno o tagapaglingkod na ito. Now, with that said, alam natin na pag sinabi sa Biblia, especially in the New Testament, at ginamit yung salitang hiwaga or mystery,
Ang ibig sabihin dito ng mga sumusulat na ginagamit ang salitang ito ay nooy hiwaga noong lumang tipan, ngunit ito ay inilantad na ng may kalinawan sa bagong tipan. So, it does not remain a mystery anymore kasi it's already revealed, but it is still being called a mystery kasi pinupuntuhan dito ni Apostol Pablo na sila ang pinagkatiwalaan ng Diyos upang ilantad. Ano ba ang mga hiwaga na ito na nasa lumang tipan na sa mga panahon sa bagong tipan ay ibinahagi na ng Diyos at inilantad na ng Diyos sa kanyang iglesia para sa kabakinabangan nito, na nag-umpisa ang paglalantad ng hiwaga na ito noong nagkatawang tao ang pinatutungkulan ng lumang tipan, at ito ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. That's why the Apostle Paul in 1 Corinthians 2 made it clear that he preached Christ and Him crucified, na ang kanyang napagdesisyonan, kanyang ipinasya na walang ibang ipaalam sa bawat isa sa kanila malibang si Hesukristo at siya na ipinako sa krus. Because Christ is the beginning of the revelation, of the unfolding o paglalantad ng hiwaga ng Diyos sa bagong tipan. Ito yung mga bagay na kailangan nakilalanin o dapat na bigyan ng pansin ng mga mananampalataya na kung saan ay nahuhulog sa ganitong klase ng pagkakasala. When they are esteeming leaders over the other, when they are dividing over leaders because of how talented someone is over the other, knowing na lahat naman sila ay tinawag ng Panginoon regardless of their intensity of gifting, bilang tagapaglingkod ni Kristo at katiwala ng mga hiwaga ng Diyos, this is one of the best reminders, if not the best reminder, for that to be addressed. Sino man sila, sabi nga ni Pablo noong nakaraan, sila'y sa inyo. Sila'y tagapaglingkod ni Kristo para sa inyo. Pinaglilingkod ni Kristo para sa iglesia sa paraang ang mga salita ng Diyos, ang mga inilalantad na hiwaga ng Diyos ay ipinapaliwanag nila at ipinapahayag para sa kapakinabangan ng bawat isa. Sabi nga ni Paul in 1 Corinthians chapter 15, whether it's me or them. Diba nung kanyang ipinapaalala muli ang mabuting balita o ang ebanghelyo, ang sabi niya, ako man ito ang nangaral o sila man ang nangaral, ito ang mahalaga. Kaya yung tamang mensahe, ang tamang ebanghelyo ay naipahayag, ang tamang ebanghelyo ay inyong pinagtiwalaan para sa kaluwalhatian ng ating Panginoon. That is what's important. Regardless of who we hear the gospel, as long as it is being preached faithfully by someone called by God, regardless kung type natin kung paano siya magpahayag, type natin yung paraan niya ng pangangaral, as long as naipapaliwanag naman ng malinaw, as long as naipapaliwanag ng may katapatan, as long as nagsisikap maging tapat ang tagapaglingkod ni Kristo na ito, dapat natin silang ituring bilang mga lehitimo na tagapaglingkod ni Kristo at mga katiwala ng hiwaga ng Diyos. The intensity of one's gifting is not the parameter to acknowledge them as legitimate servants of Christ and stewards of the mysteries of God. Hindi iyon yung basihan. Later on, na nabanggit ko na rin naman noong nakaraang linggo, ipapaliwanag ni Apostol Pablo lalo kung anong basihan, and that is yung faithfulness nila. Pero ito ay mahalaga na paalala sa atin. Isa pa, kaya rin sinasabi ito ng ating Apostol Pablo ay upang muling itaas ang biyaya ng ating Panginoong Diyos pagdating sa kung paano sila dapat ituring ng tao bilang mga tagapaglingkod ni Kristo at mga katiwala ng mga hiwaga ng Diyos. Doon pa lamang sa mga salita, mga tagapaglingkod ni Kristo, bagamat may panawagang dapat kaming ituring, sabi ni Apostol Pablo, bilang mga tagapaglingkod ni Kristo, sinabi niya, mga katiwala kami ng mga hiwaga ng Diyos. Sa madaling salita, maliban na lamang na sa malayang pagpapahayag o pagpaparanas ng ating Panginoong Diyos ng kanyang malayang biyaya o ng kanyang soberanong biyaya, hindi sila magiging mga lehitimong tagapaglingkod ni Kristo at mga lehitimong katiwala
ng mga hiwaga ng Diyos. Pag sinabi natin katiwala, stewards, meaning it also implies somebody have entrusted. If we have been entrusted, that means someone has entrusted. Kung may katiwala, may nagtiwala, may nagbigay, may nagkaloob. At ito ay isa sa mga ini-imply ng ating apostol, ni Apostol Pablo. If we can still remember, doon pa lamang sa chapter 3, verse 10, yung unang bahagi, sa pagpapatuloy ng pagpapahayag ni Pablo ng kanyang mapagbiyaya at ng kanyang gentle na pagsasaway sa mga mananampalataya, ang kanyang sinabi ayon sa biyaya ng Diyos na ibinigay sa akin. At yun din ikabilang sa mga bagay na sinasabi at ipinapaalala muli ni Pablo. Dapat silang ituring ng tao not because they are naturally gifted, but they were supernaturally gifted by the grace of Christ. Kumbaga, sa pagpapahayag ng biyaya ng ating Panginoon, they had been given the legitimacy to be servants of Christ and entrusted with the mysteries of God. Kaya nga isa rin sa mga bagay na kailangan nating makuha dito, hindi dapat itinataas na kapantayo masigit kay Kristo ang bawat lingkod ng Diyos na pinagkatiwalaan ng kanyang hiwaga. Kasi how could we do that? And how could we divide over that? Knowing na ang mga ito ay tumanggap din lamang ng biyaya. Hindi sila ang pinagmulan. Ito ay ilang beses natin na binibigyan pansin ng mga nakaraang talataan magpanghanggang ngayon, kaya natin binabanggit ay dahil kabilang pa rin ito sa mga punto na nais idiin ni Apostol Pablo sa mga nagmamatigas na puso ng mga taga-Korinto na nahuhulog sa ganitong klase ng pagkakasala sa ating Panginoon. At isa pa, all of God's workers, even those in the ministerial office, have a messy history. Lahat. And are also in the journey of progressive sanctification. Kaya maganda yung ginagawa dito ni Apostol Pablo. People in the Church of Corinth are thinking so highly of their leaders na ini-esteem. So high that they are forgetting that these people are in need of grace. Kaya tuloy ang pagtrato nila sa kanilang mga tinatangkilik ng mga pinuno ay parang sila ay ang pinagmumulan ng mga biyayang kanilang ipinapamalas sa kanilang panunungkulan. Nakakalimutan ng mga tao doon sa Korinto noon na mga lingkod ni Kristo na kanilang pinagkakabahabahaginan na hindi naman dapat, sa kanilang masyadong pagtataas sa kanila, ang mga ito ay mga tao din lamang. Na mga ito ay pare-parehas may maruruming pinanggalingan at mga maruruming kasaysayan na maliban na lamang na sila ay biniyayaan ng Diyos, hindi sila magiging tagapaglingkod ni Kristo. O hindi sila nilinis ng kamatay at muling pagkabuhay ng Panginoong Jesus, and in so doing, kabilang sa pinurchase ni Christ is yung gifting at ministry nila, hindi sila magiging tagapaglingkod ni Kristo at mga katiwala ng mga hiwaga ng ating Panginoon. At hindi rin nila, kumbaga nakakalimutan din nila in so doing, that these people, though may messy history, sabihin natin sila ay niligtas na, pinawalang sala, ginagamit na ng Panginoon, pero these people are still in the journey of progressive sanctification. They are still prone to messing up, to failing from time to time, to falling from time to time. And had it not only for the grace of God na sila ay mananatili at matutustusan upang kanilang patuloy na mapahayag ang ebanghelyo, matapat na magawa ang mga tungkuling iniatang sa kanilang balikat ng ating Panginoong Diyos. Kailangan nating linawin. Si Spurgeon kasi may statement sa kanyang aklat na Lectures to My Student. Isa sa mga sinabi doon ni Charles Spurgeon, those who are in the ministerial office are to be advanced Christians. Sabihin na natin yun ay may katotohanan, dapat they ought to be advanced Christians. However, hindi ibig sabihin nito na sila ay mga ganap na o mga perpekto o sakdal na sa kanilang pagiging Kristiyano. Hence, the need to remind the people na sa pagiging lehitimong lingkod ni Kristo at katiwala ng mga hiwaga ng Diyos, ang dapat tingnan ng mga tao ay yung biyaya ng Diyos sa kanila. Maging ang ating itinuturing na
or opinion din ng marami, na pinakabanal o naging most sanctified na apostol or believer na si Apostol Pablo ay nagkaroon ng kanyang pagpapahayag sa kasulatan, sa sulat niya sa mga taga-Roma, ng kanyang mga kailangan pa na karanasan, harapin na mga kakulangan, mga pagkakasala, maging sa kanyang pagganap sa tungkulin sa pinakamataas na opisinang ipinagkaloob ng Diyos sa kanya, at yun ay opisina ng pagka-apostol. In Romans 7:22-25, sabi ni Pablo, sa kaloob-looban ng aking pagkatao ay nasisihan ako sa kautusan ng Diyos. Subalit nakikita akong ibang kautusan sa mga bahagi ng aking pagkatao na nakikipaglaban sa kautusan ng aking pag-iisip, at binibihag ako sa ilalim ng kautusan ng kasalanan na nasa bahagi ng aking pagkatao. Napakalungkot kong tao. Sino ang sasagip sa akin mula sa katawang ito na nagdudulot ng kamatayan? And then after having that cry, ang sabi niya sa conclusion, salamat sa Diyos sa pamamagitan ni Hesukristo na ating Panginoon. Kaya nga sa aking isip, ako ay alipin sa kautusan ng Diyos. Ngunit sa aking laman, ako'y alipin sa kautusan ng kasalanan. In his fight for his sanctification, knowing that he is in the ministerial office of being an apostle, the Apostle Paul still recognized na wala siyang ibang dapat tingnan at pasalamatan. Hence, wala din tayong dapat tingnan at pasalamatan sa ministeryo ng bawat naglilingkod sa ating Panginoon, kundi ang ating Panginoong Hesukristo nang dahil sa kanyang mapagbiyayang pagtutustos, mapagbiyayang pag-iingat, mapagbiyayang pagkilos na sa paglalakbay ng bawat lingkod ni Kristo na nasa paglalakbay din para sa kanilang pagiging banal, sila'y patuloy na sinasamahan ng ating Panginoong Hesukristo. Patuloy silang ginagamit, patuloy sila na iniingatan sa lubusan at husto na pagkakahulog. At ito'y magandang paalala para sa mga tao o mananampalataya na kung saan ay kanilang tinitingnan ng higit sa inaasahan, ng higit sa dapat ang kanilang mga tinatangkilik na mga pinuno. Sabi nga ni Apostol Pablo, and then next week ito ay ating tatalakayin further in 1 Corinthians 4:4, sapagkat wala akong salang nalalamang anuman laban sa aking sarili, ngunit, ito yung kanyang ngunit, hindi ibig sabihin nito na ako'y walang sala. Ito ay patuloy pa rin na binibigyang diin ni Apostol Pablo. He's still in the journey of sanctification. He still have to deal with his own personal sins even in the office of the ministry. Ang bawat lingkod ng Diyos, sa madaling salita, bilang pagdidiin, ay pinagkatiwalaan ng Diyos ayon sa kanyang biyaya lamang. Pansinin natin muli yung salitang katiwala. Entrusted, pinagkatiwalaan. Knowing that the Apostle Paul, including Apollos, including Peter, including everyone in all of history sa buong kasaysayan, na ginagamit sa ganitong paraan ng ating Panginoon upang mamuno, mangaral ng hiwaga ng Diyos dito sa iglesia, si Apostol Pablo ay nagkaroon ng isang puso na mapagpasalamat, which in turn ay na magdudulot o nagdulot sa kanya upang pagdating natin sa verse 2 ay siya'y matagpo ang kabilang sa mga tapat na tagapaglingkod ni Kristo at katiwala ng mga hiwaga ng ating Panginoong Diyos. And moreover, ito ay laging pagtataas niya ng kahabagan ng biyaya ng ating Panginoon, so that people would not question or refuse to see or to acknowledge yung legitimacy ng kanyang pagiging lingkod ni Kristo, na may balance din, na hindi siya masyadong itaas ng mga tao sa pagtingin sa kanya. Sabi ni Pablo in 1 Timothy 1:12-14, nagpapasalamat ako sa ating Panginoong Kristo Jesus na nagbigay sa akin ng lakas para dito. Tinutukoy na lakas ay yung kanyang ministeryo, sapagkat itinuring niya akong karapat-dapat at hinirang na maglingkod sa kanya. So pansinin natin yung sinabi niyang itinuring. Hindi ibig sabihin na siya'y karapat-dapat sa madaling salita, ngunit sa biyaya ng Panginoon siya'y itinuring na karapat-dapat
Siya ay hinirang, sa madaling salita, siya ay pinili ayon sa malayang pagpili at biyaya ng Diyos na maglingkod sa Kanya. And the next sentence, bagamat ako noon, ito na binabanggit niya yung kanyang messy history, bagamat ako noon ay lapastangan, nanguusig at marahas na tao. And then he goes on to say what made him who he is during his ministry. Kinahabagan niya ako, sapagkat nagawa ko ang mga bagay na iyon dahil sa aking kamangmangan nang hindi pa ako sumasampalataya. Sumagana sa akin ang biyaya ng Panginoon, kasama ang pananampalataya at pag-ibig na na kay Kristo Jesus. In other words, ang tamang balanse ng pagturing sa bawat lingkod ni Kristo bilang lehitimong tagapaglingkod at katiwala ng hiwaga ng Diyos ay dahil sila ay mapagbiyayang itinuring din ng ating Panginoon. Thou shalt not overlook grace. Thou shalt not neglect grace in treating the servants of God as legitimate servants of God. 2 Corinthians 4:1, kaya't yamang sa pamamagitan ng kahabagan ng Diyos ay tinataglay namin ang paglilingkod na ito. Hindi kami pinanghihinaan ng loob. Sinabi rin niya on the same chapter, 2 Corinthians 4, in verse 7 nga lang, ngunit taglay namin ang kayamanang ito, ang tinutukoy na kayamanan na yung ebanghelyo. Ngunit taglay namin ang kayamanang ito sa mga sisidlang lupa upang ipakita na ang walang kapantay na kapangyarihang ito ay mula sa Diyos at hindi mula sa amin. The gospel was entrusted to vessels of clay, mga sisidlang lupa. Sabi nga noon, doon sa isang episode ng Ligonier Conference sa Q&A, may isa sa mga theologians doon na nagsabi, the best of men are men at best. All men have clay feet. Even those people who have been entrusted with the most precious message of the gospel of Christ. At dahil dito, it is really indeed foolish, to quote the Apostle Paul doon sa nakaraan nating mga talataan, to boast in men, to esteem leaders over what they really are, to divide over them because of their intensity of giftedness. Pero nais kong bigyang pansin kung ano yung ipinagkatiwalang kayamanang ito na binabanggit ni Pablo, at ito yung ebanghelyo. Ang pinakamahalagang mensahe sa lahat, ang ebanghelyo na kung saan ay naglalantad sa atin ng kabanalan ng Diyos, na in turn ay naglalantad sa atin ng ating mga natural na kasamaan, ng ating kawalang kakayanan, na iharap ang ating sarili na matuwid sa harapan ng ating Panginoon, na kung saan ay kabilang nito ay ang paglalantad din na ang ating Diyos na sakdal sa kabanalan ay ang makatarungan at makatwirang Diyos na hindi magbubulag-bulagan sa kasalanan, na bagamat hindi pa niya parusahan ito kaagad sa ating buhay, ay ang ating Panginoon ay nagpapahayag lang ng kanyang pagpapasensya, ngunit darating at itinakda ang panahon na kung saan ay ang paghatol ng Diyos ay sama-sama nating haharapin, na kung saan sa panahong iyon na tayo ay matatagpuan sa ating mga kasalanan at kasamaan na hindi kayang burahin ng kahit anong pagtatangka natin na gumawa ng kabutihan sa ating sariling lakas. Tayo ay parurusahan ng Diyos malibang tayo ay matagpuan na nadamitan ng katwiran ni Kristo at tayo ay nalinis ng kanyang kamatayan, napawalang sala ng kanyang matuwid na buhay, ng kanyang kamatayan at muling pagkabuhay, na may pag-asa rin tayo ng muling pagkabuhay sa hinaharap sa panahon ng paghatol kung tayo ay magsisisi sa ating kasalanan at sasampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. Itong mensaheng ito ang pinakamahalagang balita, pinakamagandang balita, pinakadakilang balita na kung saan ang bawat pinagkatiwalaan ng hiwaga ng Diyos ay dapat matapat at palagiang ipinapahayag sa iglesia na ipinagkatiwala sa Kanya at sa mga taong maaabot ng mensahe niya, na may pag-uudyok din sa mga tao sa iglesia na tularan ang pagbabahagi na ito
para sa mga taong ating makakasalamuha dahil lahat ng tao ay makasalanan at nangangailangan ng awa na ipinahayag ng Panginoon at nilantad dito sa hiwaga ng ating Panginoong Diyos. It is the gospel unfolded in the face of Jesus Christ na dapat nating matapat na ibahagi. Kaya kung mayroon man maaabot ng mensahe na ito na kung saan ay wala pa talagang tunay na pagtitiwala sa ating Panginoong Hesukristo, ikaw ay aming inaanyayahan na sana iyong tingnan ang iyong sarili sa salamin ng kabanalan ng Diyos at ikaw ay magkaroon ng pagsisisi sa iyong kasalanan at ng pagtitiwala na natatangi lamang na nakalagak sa ating Panginoong Hesukristo. Look at Him on the cross and see Him there redeeming you sa panahon ng Kalbaryo noon. At ikaw ay maliligtas at magkakaroon ka ng walang hanggang pakikisama sa ating Panginoong Diyos. For those going back dito sa ating teksto, for those who are aspiring to be, na maging kabilang sa mga mensahero ng Diyos o gamitin ng Panginoong Diyos sa ganitong paraan, office holder or office bearer for the Church of Christ. Bagamat dapat ituring ng tao ang mga lingkod na pinagkatiwalaan ng mga hiwaga ng Diyos, wala dapat maging pagmamalaki sa puso ng lingkod. At hindi dapat itinataas din ng tao ang mga lingkod na tila ba galing sa kanilang sariling kakayahan ang makapaglingkod sa Panginoong Hesukristo. Two things there. Sa puso ng mga balang araw ay maaaring tawagin na maglingkod sa ganitong paraan. Bagamat nandun yung preciousness at kagandahan ng opisina, hindi dapat ito mag-develop ng pagmamalaki sa ating puso. At on the other hand, hindi rin ito dapat masyadong itaas ayon sa nararapat ng mga tao naman na mabibiyayaan ng kanilang paglilingkod. Again, the ministry of the minister and the capacity to take on the ministry are both graces of God. Kaya nga hinahamon tayo nito na ituring natin ang mga lingkod na pinagtiwalaan ng Diyos na ang tinitingnan sa kanilang paglilingkod ay ang biyaya ni Kristo. The grace of Christ should be the one exalted in the minister service, not the minister itself. And we should not neglect to look at every minister, again, regardless of how gifted they may be over the other, as legitimate ministers of the Lord Jesus Christ. How do we know then? Paano natin malalaman kung sila ilehitimo? O hindi natin dapat maging basihan yung kanilang intensity of giftedness? Ang sagot dyan ay nasa 2 talata, which is yung atin ding 2 punto. Ang lingkod ng Diyos ay inaasahang may katapatan. That's the parameter. Faithfulness. Kaya nga sabi ni Pablo, bukod dito, so kabilang sa kanya mga ipinapaalala, sa madaling salita, binabalanse niya. Ganito nyo kami dapat ituring at ang dapat nyong kaisipan o maging pamantayan para ituring ang isang lingkod na lehitimong lingkod at katiwala ng mga hiwaga ng Diyos ay dapat inaasahan sa mga katiwala na sila ay matagpuang tapat. Faithfulness. Pinag-uusapan natin kanina na walang magiging lehitimong lingkod ni Kristo at katiwala ng mga hiwaga ng Diyos maliban sa biyaya ng Diyos. Sinasabi rin dito talaga ni Pablo that grace should be responded to with faithfulness. Ang bawat binibiyaan ng Diyos, lalo na sa paglilingkod, ay dapat tinutugon sa paraan ng katapatan. Ang mga lingkod ng Diyos bilang tumanggap ng biyaya ng ganitong paglilingkod ay inaasahang magiging matapat sa kanilang ministeryo. Ngayon, very vague kung ating iisipin, paano natin malalaman kung sila ay nagiging tapat? Alam natin na sila ay dapat matagpo ang tapat, so how do we know if they are being faithful? Now we look at other passages ng Biblia upang malaman natin what does it mean pag may kinalaman sa tagapaglingkod ni Kristo na sila ay matagpo ang tapat.
How do we know if they are faithful? Basahin ko yung isa sa mga talata in 1 Corinthians 3, 5-7. Sino nga ba si Apollos at sino si Pablo? Mga lingkod na kinakasangkapan upang sumampalataya kayo ayon sa itinakda ng Panginoon sa bawat isa. Ako ang nagtanim, si Apollos ang nagdilig, ngunit ang Diyos ang nagpapalago, kaya hindi ang nagtatanim o ang nagdidilig ang mahalaga, kundi ang Diyos nagpapalago. Kaya ito ay nasa chapter 3 is to prepare the people of Corinth for these specific passages or for these specific passages. Ano yung makikita natin doon sa binasa ko lamang talata? Una, sila ay dapat may hangarin na sumampalataya ang kanilang tinataniman ng salita. Sabi rito, ang mga lingkod ay kinakasangkapan upang sumampalataya kayo. Pangalawa, bagamat may ganoong desire na sumampalataya ang mga tinataniman ng salita ng Diyos, dapat sila ay nagtitiwala sa ipangyayari ng Diyos, sa itinakda ng Diyos, bagamat nandun yung desire nila na sumampalataya ang mga mapapangaralan. Kaya sinabi niya roon, ang mga lingkod na kinakasangkapan, kami mga lingkod na kinakasangkapan upang sumampalataya kayo ayon sa itinakda ng Panginoon sa bawat isa. There's a recognition. Yung sinabi ni Pablo sa illustration, nagtanim ako, nagdilig si Apollos, pero ang Panginoon ang mahalaga kasi siya ang nagpapalago. Siya ang nagbibigay ng produce. Yun ikabilang sa mga tinatawag nating definisyon ng matapat na tagapaglingkod ng ating Panginoong Hesukristo. Isa pa, ito ay dapat may pagkilala lagi sa biyaya ng Diyos. At ayon sa biyayang ito ng Diyos na kanyang kinikilala, ang kanyang itinatayong saligan ay walang iba kundi ang Panginoong Hesukristo. 1 Corinthians 4 or 3, 10-11. Ayon sa biyaya ng Diyos na ibinigay sa akin na tulad sa isang mahusay na punong tagapagtayo, naglagay ako ng saligan at iba nagtatayo sa ibabaw nito. Ang bawat isa ay mag-ingat sa kanyang pagtatayo sapagkat walang maaaring maglagay ng ibang saligan maliban sa nakalagay na. At ito ay si Hesukristo. Christ always is the central to His message, ang laging pundasyon sa iglesia at wala nang iba. Si Hesukristo lamang ang itinatayong pundasyon at saligan ng iglesia at wala nang iba. Acts 20:18-21, sabi rito, pagdating nila ay kanyang sinabi, nalalaman ninyo kung paano akong namuhay noong kasama ninyo ako. Mula sa unang araw ng pagtungtong ko sa Asia, naglingkod ako sa Panginoon ng buong pagpapakumbaba na may luha at pagtitiis sa gitna ng maraming pagsubok. Sa pagtuturo ko sa inyo, sa harap man ng madla o sa bahay-bahay, hindi ko ipinagkait na ipahayag ang anumang bagay na kapakipakinabang. Ipinahayag ko sa mga Hudyo at sa mga Griego na dapat nilang talikuran ng kanilang mga kasalanan upang magbalik loob sa Diyos at sumampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. A few things there, kasama sa pagdidefine natin of what faithfulness should be. Sabi rito, ang lingkod daw ng Diyos, kagaya ni Pablo, nung kanya sinasabi, ay dapat naglilingkod ng buong pagpapakumbaba. Hindi siya mapagmataas o nagtataas ng kanyang sarili. Siya ay dapat may pagtitiis, maging sa gitna ng maraming pagsubok, nagpapatuloy sa kanyang paglilingkod, maging sa gitna ng mga pagsubok na iyon. At laging hindi ipinagkakait ang anumang bagay na kapakipakinabang para sa mga tupa na ipinagkatiwala sa kanya ng ating Panginoon. At ganun din, ang kanyang laging ipinapahayag ay ang talikuran ang mga kasalanan at magbalik loob sa Diyos at sumampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. Repentance and faith in the Lord Jesus Christ. At wala nang iba. Isa pa, dapat siya ay handa ng kanyang buhay, ay kanyang ilaan ng lubos para sa gawaing ibinigay sa kanya ng ating Panginoong Hesukristo. Acts 20:24, subalit hindi ko itinuturing na mahalaga ang aking buhay. Maganap ko lamang ang aking tungkulin at ang gawang tinanggap ko mula sa Panginoong Hesus, ang magpahayag ng magandang balita tungkol sa kagandahang loob ng Diyos. Dapat mayroon siyang pagkilala na ang kanyang buhay ay tinawag ng Panginoon upang ilaan ng may kabuuan sa gawain ng Ebanghelyo. Acts 20:27,
sapagkat hindi ko ipinagkait na ipahayag sa inyo ang buong kapasyahan ng Diyos. Dapat ay wala siyang pinipili sa mga bagay na nakalaan sa hiwaga ng Diyos. Lahat ng ito ay kanyang ipinapahayag ng buong katapatan. Ito may mahirap lunukin o hindi. 2 Timothy 4:2, ipangaral mo ang salita, pagsikapan mo iyan, umaayon man ang panahon o hindi. Ituwid mo ang mga tao, sawayin sila, palakasin ang kanilang loob sa pamamagitan ng iyong matyagang pagtuturo. Na maging sa mga panahon ng oposisyon o di kaya naman ng panahon na kung saan ay nananaig ang mga maling kultura, yun yung konteksto dito ng 2 Timothy 4. Kaya sinabing be instant in season and out of season. Tapos para makuha natin yung konteksto, sinabi ni Pablo doon, for there will come a time. So, ibig sabihin, may darating na panahon that people won't heed to sound doctrine. So, ang konteksto nito ay nasa kapanahunang kaman na kung saan ay sobrang oposisyon laban sa katotohanan ng Diyos, o sa mga panahon kung saan ay ang mga tao ay tila ba receptive sa mga katotohanan ng Diyos. Regardless of what season it may be, ipahayag mo pa rin ang salita ng Diyos, sawayin pa rin ang mga nagkakamali, palakasin ng kalooban ng mga pinanghihinaan ng loob sa pamamagitan ng matyagang pagtuturo, by patient teaching and preaching of God's Word. Sa madaling salita, inaasahan din sa isang matapat na lingkod that he remains to be holding to sola scriptura at wala nang iba sa salita lamang ng ating Panginoong Diyos. Isa pa, 2 Timothy chapter 2 verse 2, ang mga bagay na narinig mo sa akin sa harap ng maraming saksi ay ipagkatiwala mo rin sa mga mapagkakatiwalaan at may kakayahang magturo sa iba. Ito yung tinatawag natin na discipleship, na kung saan ay magsusuri sa kanyang iglesyang pinaglilingkuran ang matapat na lingkod upang humanap ng mga niririgaluhan ng Diyos ng kapasidad din na magturo at mangaral sa iba, at sila ay i-mentor upang balang araw ay sila rin ay maihanda para sa opisina ng ministeryo. Yun ang ginagawa ng GMA, honing men to preach the Word of God and to pastor the Church of Christ. At hindi ito eksklusibo lamang sa ganoon. Ang bawat iglesia ay inaasahan na magkaroon ng ganoong klaseng ministeryo para sa mga matatagpuan o nakikitaan ng kaloob ng pangangaral sa iglesia, to guide them, to minister to them, to disciple them for the work of ministry. In Hebrews 13:7, makikita rin natin ito, at ito yung pinaka-challenging and I think the most important of all. Most important meaning most challenging din at the same time. Hebrews 13:7, alalahanin ninyo ang mga namumuno sa inyo, silang nangaral sa inyo ng salita ng Diyos. Tandaan ninyo ang bunga ng kanilang pamumuhay at sundan ninyo ang halimbawa ng kanilang pananampalataya. Not just to be faithful in preaching, faithful in mentoring, but also faithful in living and displaying the living Word of God in front of God's people. Yung matuwid na pamumuhay kasabay ng matuwid na paglilingkod at matuwid na pangangaral. At ito ay ilan lamang sa mga bagay na kailangan natin na tingnan upang makita natin kung ang isa ba na tagapaglingkod ni Kristo at katiwala ng mga hiwaga ng Diyos ay lehitimo. Siya ba ay natatagpo ang tapat? Siya ba ay nagsisikap na matagpo ang tapat? Sa kabila ng mga hamon at iba't ibang maaaring mga failures along the journey, but ito ba ay nakikitaan ng pagsisikap na nagtitiwala sa biyaya ng Diyos na manatiling tapat at lumago sa katapatan in undertaking and in doing so yung ministeryo na ipinagkatiwala sa Kanya ng ating Panginoong Diyos. Gift should be there, but regardless of the intensity of gift, faithfulness should prevail. Kumbaga yun ang dapat at tinitingnan, yung biyaya ng Diyos sa mga tagapaglingkod, at makikita nating lehitimo na sila tinawag para sa gawain ngayon kung sila ay natatagpuan na may katapatan. At ito ay may extension, of course, not only for those who are in office but for every believer. Alam ko na ang mga bagay na ito is intended by the Apostle Paul to address yung mga nasa office dahil ito yung nangyayaring issue doon sa mga mananampalataya ng mga Korinto, to avoid at matigil na
yung pagkakabahabahagi nila over their leaders. But it doesn't mean that this is only applicable for leaders. It should be extended to those who are in the church. Because everyone, lahat tayo, ay tinawag naman din talagang lingkod ng ating Panginoong Hesukristo. Pinagkatiwalaan din ng mga hiwaga ng Diyos in different intensities nga lang. Not everyone may be pulpit preachers or office bearers, but everyone are called for the Great Commission to preach the gospel. Everyone are called to live out and to be sanctified in front of this crooked generation. Everyone is called a follower and servants of Christ. At makikita natin na kung nasaan man tayong kalooban ng Diyos na paglilingkod, tayong lahat ay pare-parehas biniyayaan ng Diyos kung bakit tayo naroon sa ating katungkulan, ano man yan. Pero dapat tayo ay tumugon sa pamamagitan ng ating pagsisikap na tayo ay matagpuang tapat. Sinusuri natin ang ating puso, what's my intention for doing this ministry na ipinagkatiwala sa akin ng Diyos? Am I being faithful? Not only in doing what God has called me to do, but also living like Christ did. Tayo ay inaasahang sama-sama dito sa Iglesia ng Panginoon na matagpuan ng may katapatan. Doon natin makikita kung ang isang tao sa anumang larangan ay pinagkatiwala sa kanya ng Diyos sa Iglesia ay lehitimo. Kung wari sa title na pastor, marami ang maaaring gumamit doon o magdugtong doon sa harapan ng kanyang pangalan. Pero hindi lahat ay lehitimo na tagapaglingkod ni Kristo sa ganung paraan at katiwala ng mga hiwaga ng Diyos. Diba, isa sa mga maaari sigurong halimbawa sa atin, dahil tayo mga Pilipino, si Pastor Apollo Kibuloy. Diba, may pastor sa unahan ng kanyang pangalan, pero hindi natin siya maaring sabihin na tunay o lehitimong tagapaglingkod ni Kristo at katiwala ng mga hiwaga ng Diyos. Dahil una sa lahat, hindi siya natatagpuang tapat sa salita ng Diyos at tapat sa kanyang pamumuhay. Pero kung mayroon man na dapat tayong ituring, ang ating maging pamantayan ay ang kanilang katapatan. Nawa ang bawat isa sa atin, ayon sa biyaya ng Diyos, ay matagpo ang tapat para sa kapakinabangan ng Iglesia ng ating Panginoong Hesukristo at sa kaluwalhatian ng kanyang dakilang pangalan. Sana ito'y magdala sa atin po ng biyaya at kapayapaan. So tayo po ay manalangin at tayo po ay aawit afterwards ng ating huling awitin. So let's pray. Pong dakila at mabuting Diyos, kami po ay nagpapasalamat sa biyaya ng iyong salita sa amin. Ano man po ang aming katungkulan o aming Panginoon o ginagampanan sa iyo pong iglesia, tulungan mo po kami na matagpo ang tapat, umaasa sa iyong biyaya. At anuman po ang mataan namin, Panginoon, na maaring husay o kakulangan sa paglilingkod ng isa't isa, tulungan mo po kaming tingnan ang bawat isa ayon sa biyaya o aming Panginoong Diyos. At ganun man, tulungan mo kami kasabay ng pagtingin namin sa bawat isa ayon sa iyong biyaya. Natingnan namin kung sila o bawat isa ba ay nagsisikap na matagpo ang tapat, sapagkat inaasahan sa bawat biniyayaan na maglingkod ay matagpuan sila na tapat. Tulungan niyo po kami, Panginoon, sa mga bagay na ito. Help us to see everything on the lens of grace at help us, Panginoon, to grow in faithfulness in so doing. Para po ito sa ikatitibay ng iyong iglesia, sa ikapupuri po ng iyong pangalan, o aming Panginoong Diyos. Maraming pong salamat at takayin mo po ang mga bibigyan mo pa ng kalooban, Panginoon, na maglingkod sa opisina dito sa amin. Sana ay ilantad mo sa kanila yung kanilang gifting at sana ay tulungan niyo po ako na matulungan din sila at magabayan upang ihanda sila
sa ministeryo. Maraming salamat po aming Panginoong Diyos. Sa iyo po lahat ng kapurihan sa pangalan po ng aming Panginoong Hesukristo. Amen and amen. So lahat po ay magsitayo. Tayo po ay aawit. Our last song would be Behold Our God. This sermon was preached by Pastor Francis Talon of New Life Reformed Baptist Church. We warmly invite you to join us every Sunday for our preaching and worship service at 9 a.m. Come and hear God's word faithfully proclaimed. To God be the glory.